Rin na may kakulangan sa pag-iisip si Hildo, kaya halos madaganan sa bigat ng problema si Nanay Noni nang magpatong-patong ang sakit ng anak. Sige lang sa kanya nga magpapira siya. Wala naman kaming pira kasi ang hanap buhay ng asawa ko, maliit lang ang sahod. Sa 6 na magkakapatid, tanging si Hildo ang naiwang alagain ngayon ni Nanay Noni. At dahil na rin sa mabigat na dinadala ni Hildo, mabagal na rin kumilos ang binata, kaya madalas nakaalalay ang ina sa pag-aasikaso sa kanya. Wala ako nagkat, hindi ako mabasyal. Yung mabigat. Normal pa rin naman ang pag-ihi at pagdumi ni Hildo, ngunit ang isa pa niyang iniinda ngayon ay ang madalas na pagkati ng kanyang buong katawan dahil sa psoriasis. Isang sakit sa kutis kung saan mabilis ang pagdami ng skin cells na nagre-resulta sa pamumula, pangangapal at pangangati ng balat. Maligo tapos dugay kung siya maundang kay katul daw isang pangwanon sa mga panit galit mo to. Guman nagkaligo. Mana na siya magkuana. Tapos magkuana siya petroleum. Kaya mawala mo daw ang katul. Magliki-liki man na yung panit. Kasi mamaga. Masakit ba? Nay, hindi naman po siya masakit eh. Mabigat lang. Pero nay, gusto ko lang po sana cotton buds. Kasi na yung mga langaw eh. Lagi po silang, nasa tenga ko, lagi po silang naririnig. Sige, bukas adalahan kita ng cotton buds tsaka petroleum jelly. Ano ba bang gusto mong pasalubong? Chicheria? Maging sa aming interview kay Hildo, kapansin-pansing iniinda niya ang kanyang psoriasis. Makatol. Ano nilalagay mo para hindi na kumatol? Petroleum gel. Tapos yung kamay niya nanggaganon kasi yung psoriasis pag mamaga yan, masakit. Matapos magbabad sa tubig si Hildo, matyaga pa rin inaasikaso ni Nanay Noni ang anak. Nung una naming nakita si Hildo, naging palaisipan na sa amin kung anong klaseng panloob ang magkakasya sa kanya. Halos madurog ang aming puso nang aming makita na pinagtagpi-tagping lumang t-shirt lamang ang ginagamit ni Hildo para matakpan ang maselang bahagi ng katawan. Talikod ako pag mangguban, talikod lang ako. Bakit po? Pagkamot kung pwede, kung maliban doon. Balik na naman sa kahirapan, sige, pahits lang. Yung mahirap ka pa, may sakit pa, parang yun ang pinakamasakit. Wala ka pang hirap, tapos may mga sakit ba yung mga anak mo? Contractual worker si Tatay Tomas sa isang kumpanya. Kaya sa kakapiranggot na kinikita, pilit na pinagkakasya nito ang pera para sa pangangailangan ng pamilya. Bilang haligi ng tahanan, batid niyang pananagutan niya rin ang kalusugan ng bawat isa. Pero sa hirap ng buhay, higit na mas prioridad daw niya ang kumakalam na sikmura ng pamilya. Kasi wala man talagang magamot. Kung pagamot sila, wala nang matira sa bahay, wala nang pangkonsumo. Wala talaga. Paghintayin na kung anong mangyari. Tanggapin na lang. Si Nanay Noni naman napilitang pumirmi sa bahay dahil sa naging kondisyon ni Hildo. Siya ang nagbabudget sa maliit na sahod ng mister at kung may kaunting swerte,
naisisingit sa bilihin ang petroleum jelly para kay Hildo. Dahil kasi sa tindi ng psoriasis ni Hildo, halos isang malaking bote ng petroleum jelly ang nauubos niya araw-araw. At kung wala nito, walang humpay na pagkamot daw ang ginagawa ng binata. Kaya naman halos magsugat na ang ilang parte ng kanyang katawan. Ang sa sildo ng tatay niya, maliit lang. Kasi deduction na sa utang namin. Tis. Minsan, lalabas ako sa bahay. Dahil sa tindi ng psoriasis ni Hildo, kapansin-pansin na rin ang pag-iiba ng kanyang pisikal na itsura bukod sa kanyang malaking ari. Kaya naman sa mata ng nakararami, tila kakaiba si Hildo. Pag nakikita, nahihiya ka? Bakit? May tao. Ano sinasabi ng mga tao pag nakikita ka? Malaki dito. Malaki. Pero kung tila hindi tanggap si Hildo sa mata ng karamihan, sa kanyang pamilya naman siya nakakahugot ng lakas at pagkalinga. Mula nang magsimulang lumaki ang ari ni Hildo, napilitan siyang manatili sa bahay. Ang nakababatang kapatid na si Kikay ang nag-aalaga rin sa kanyang kuya Hildo. Hindi man lubusang maintindihan ng kanyang isip ang mga nangyayari. Ramdam ng kanyang puso ang bigat ng kanyang sitwasyon. Namimiss mo na ba magbisikleta? Sige, paggaling mo, mamasyal tayo sa mall. Asa man na? Yan sa mall. Kuan, sa mall na siya. Unsa man mall? Malaking tindahan na kung saan maraming paninda. Gusto ko rin makapasyal sa mall pag magaling na ako. Oo ba? Gusto mo, ililibre pa kita eh. Lalo't higit sa kanyang ate Aw na siyang walang sawang nakamasid sa kanya. May kanya-kanyang pamilya na ang ibang kapatid ni Hildo. Pero halos araw-araw kung bumisita pa rin ang kanyang ate Aw sa kanilang bahay. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw ko siyang nakikita. Araw-araw din akong nahihirapan kasi kapatid mo yan eh. Kwento ni Aw, madalas daw magpabili ng chichirya ang kapatid. Kaya naman kahit sa maliit na bagay na magpapasaya kay Hildo ay binibigay na niya. Masakit kasi dati pa gusto ko na siyang maoperahan. Gusto ko siyang pag-ipunan. Pero sabi nga ng tatay ko, pag-retire daw niya. Tanging ang telebisyon na lamang ang naging libangan ni Hildo sa halos 10 taon. Ito na lang daw kasi ang nagpapakita sa kanya ng mundo sa labas ng 4 na sulok ng kanilang tahanan. Nagigilty nga ako kasi kami nakakapasyal kami. Nakakapunta kami kahit saan namin gusto siya. Hanggang bahay lang. Pag nasa TV, pag nanonood siya ng TV tapos nakakakita siya ng mall, sinasabi niya ano daw itsura ng mall. Nagigilty ako. Nahawa ko sa kanya. Masulot ito. Saan sa sulat? Sa wish ko lang. Bakit? Ito. Ano, itlog ba? Ano gusto mo mangyari? Kailan ito. Nakayakap ang buong mag-anak sa paniniwalang may katapusan din ang kalbaryo ni Hildo. Ngunit kung kailan kakatok sa kanila ang pagkakataong ito, yan ang palaisipan pa rin sa pamilya. Okay na. Ya, mura to. Bili tayo. Suntok sa buwan man daw ang mabigat nilang hiling para kay Hildo.
malaki pa rin ang kanilang pag-asang maririnig ng langit ang matagal nang inaasam. Wish ko Sa aming pagbabalik, ano kaya ang naging resulta ng pagsusuri kay Hildo?